bata! Ako nga pala si Ate Angela. Mamangkin ko yung nagbe-birthday ngayon. Yan. Nag-request kasi siya sa akin na magpakwento ng story sa inyo para hindi kayo mabagot. Alam nyo na. So, sorry kasi di ko pinaghandaan to kaya meron din akong kopya. Yun na. Sa isang paaralan sa kanilang baryo siya nag-aaral. Kasalukuyan siyang nasa ika-9 na baitang sa high school. Si Yoli ay hindi mabuting mag-aaral. Bagsak siya lagi sa kanyang mga subject, palagi siyang pinapagalitan ng kanyang mga guro dahil siya'y pasaway na estudyante. Isa sa mga kalokohang ginagawa ni Yoli ay ang pag-aagaw ng bangko sa kanyang mga kaklase. Kahit meron na siyang sariling upuan, inaagaw pa rin niya ang mga ito. Isang araw, habang tahimik na nagsusulat ang kanyang kaklase na si Nay, sinisipa-sipa niya at ginugulo-gulo ito. Galit na hinarap siya ng kaklase at sinabing, "Ano bang problema mo sa upuan? Taghirap ba sa bahay niyo at needy na needy kayo?" God naman. Nagwisit si Yoli sa inasta ni Nay kahit minsan wala pang sumagot sa kanya na ganun. Sa pagkainis niya, uupo na sana si Nay sa upuan niya pero hinila ito ni Yoli kaya napaupo sa sahig ito. Pinagtawanan ito ni Yoli at inasar-asar pa. Inis na tumayo si Nay sa pagkakaupo at nagalit kay Yoli. "The nerve with you, girl! Sana ikaw na lang yung upuan para natadyakan din kita, Epsi." Pagkatapos ay inirapan niya si Yoli. Madaming nainis kay Yoli dahil sa inasta niya. Dumating ang araw na halos 2 linggo nang hindi pumapasok ito. Pinuntahan siya ng mga kaklase niya sa bahay at nalaman nila na naglaho na lamang bigla si Yoli at nagkaroon ng nagsasalitang bangko sa kanila. So, that's the ending of my story. Sorry, medyo pangit. Nagulo kasi. So, thanks sa pakikinig mga bata. Bye!